Sa bawat antas ng wika ay may natatanging pagpapahayag. At dahil dito, mas nagiging makabuluhan ang ating komunikasyon sa iba't ibang tao at sa iba't ibang sitwasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Angel at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa antas ng komunikasyon. Ngunit bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang mga layunin para sa paksang ito. Una, mailahad ang iba't ibang uri ng komunikasyon at mga katangian nito. Ikalawa, maipakita ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang sitwasyon. Ikatlo, masuri ang papel ng komunikasyon sa paghubog ng opinyon, ugnayan at impormasyon. At ikaapat, makapaglahad ng sariling halimbawa sa iba't ibang paksa. Ngunit bago po tayo pumunta sa ating formal na diskusyon ay atin po munang alamin kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, kaalaman, pagpapahayag ng damdamin o nararamdaman ng isang tao. Ito ay maaaring pasulat, pasalita, o di kaya na may kilos o ekspresyon, at dahil dito nakabubuo tayo ng ugnayan sa ibang tao. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang simpleng pakikipag-usap natin sa ibang tao, pagbibigay or pagpapadala natin ng mga mensahe or text messages sa ating mga kaibigan or di kaya na may kapamilya. Or ang simpleng pagtaas natin ng ating kilay o pagngiti natin sa ibang tao. Ito ay maraming pagpapakahulugan. Ngayon naman ay ating alamin kung ano nga po ba ang layunin ng komunikasyon. Una, magbigay daan tungo sa pag-uunawaan ng tao. Ikalawa, magpakalat ng tamang impormasyon at kapaki-pakinabang na mga kaalaman. Ikatlo, magbigay diin o halaga sa mga paksa o isyong dapat bigyang pansin, talakayan at dapat suriin ng mga mamamayan. Ikaapat, magbigay daan sa iba't ibang kaisipan at damdamin at sa loobin ng mga tao. At ang apat na layunin na ito ay may iisa lamang ibig sabihin. Ibig sabihin, malaki ang nagiging papel o malaki ang nagiging bahagi ng komunikasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay o buhay ng isang tao o ng bawat isa sa atin. Ngayon naman, upang formal na simula ng ating talakayan, tinatawagan ng pansin si Binibining Sheila de la Vega. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Yashela M. De La Vega at akin pong tatalakayin ang antas ng komunikasyon, kung saan ay ito ang lebel o proseso ng pakikipagtalastasan batay sa dami ng kalahok o konteksto. Ipinaliliwanag din po dito kung paano nagbabago ang proseso ng komunikasyon mula lamang sa ating sarili hanggang sa pakikipag-ugnayan natin sa libu-libong mga tao. Ang una po sa antas ng komunikasyon ay ang intrapersonal. Ito po ay ang pangunahin at pinakamababang antas marahil ito po ay ang komunikasyon na nangyayari o nagaganap sa ating panloob na kaisipan na nakapagdidikta o nakapagbibigay tugon sa mga nangyayari sa ating paligid. Dito po papasok ang mga ideya, nararanasan, maging ng emosyon na maaari nating pagnilayan. Ako po ay magbibigay ng ilan sa mga halimbawa nito at ito ay ang pagpili ng ating susuotin, maging na ang pagpaplano para sa ating araw at ang pagpili na maaari nating kainin para sa hapunan. Ang mga sumusunod pong iyon ay halimbawa ng intrapersonal na komunikasyon. At sumunod naman po ay ang interpersonal na komunikasyon. Ang komunikasyon po na nagaganap sa dalawa o higit pang tao na kung saan ay bubuo po tayo, nakakapagpanatili, maging na ang nakakapagtapos ng ugnayan. Dito rin po nagaganap ang feedback o tugon kapag nakikipagtalastasan. At ang halimbawa po dito ay ang pakikipag-usap natin sa ating kaibigan o ang pakikipag-usap ng isang ina sa kanyang anak. At dumako naman po tayo sa pangkatang komunikasyon. Sa pangkatang komunikasyon po ay merong tatlo higit pang tao o pangkat na kung saan ay may partikular na layunin. Maaari pong pumasok dito ang brainstorming session sa loob ng opisina kung saan ay malay nakapagbibigay ng idea o suhistisyon ang bawat isa. At ang sunod naman po ay maaaring ang diskusyon ng pamilya tungkol sa problema. At sumunod naman po ay ang pampublikong komunikasyon. Sa pampubliko naman po, papasok ang tagapagdala ng mensahe o mensahero na karaniwan po ay formal ang ginagamit dito. At ito po ay ang
maayos na komunikasyon sa lahat dahil ito po ay ginagamit sa akademya, lipunan, maging nasa trabaho. Ang halimbawa po nito ay talumpati ng isang politiko at ang kasunod naman po ay ang balita at maging na ang patalastas. At iyon lamang po para sa aking paksa at patunghayan po natin ang sunod na paksa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Jaya Catrice L. de los Reyes at ngayon ay pag-uusapan natin ng isang napakahalagang paksa sa larangan ng komunikasyon. Ang pangmadlang komunikasyon o mass communication. Ano nga ba ang pangmadlang komunikasyon? Ang pangmadlang komunikasyon ay tinatawag nating paghahatid ng mensahe sa malawak na audience o maraming tao sa madali at mabilis na paraan. Ginagawa ito gamit ang iba't ibang mass media o teknolohiya. Sa madaling salita, kapag ang isang mensahe ay, halimbawa, balita, libangan, o advertisement, ay naipahahatid o umaabot sa napakaraming tao ng sabay-sabay, iyon ay tinatawag natin na pangmadlang komunikasyon. Ang mass media naman ay ang mga channel o platform na ginagamit para ihatid ang mga mensaheng ito. Gaya ng nakita ninyo sa slide, kasama rito ang telebisyon, radyo, magazine, at iba pang teknolohiya katulad ng internet. Kung mapapansin ninyo, ang pangunang layunin nito ay sa susunod nating slide ay ang paggamit ng teknolohiya bilang channel ng komunikasyon gamit ang tradisyonal at makabagong medium. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng impluwensya ng pangmadlang komunikasyon sa ating lipunan, dahil ito nga ay halos umaabot sa lahat. Ngayon naman ay alamin natin ang iba't ibang kategorya ng mass media na bumubuo sa pangmadlang komunikasyon. Ang panguna ay ang broadcast media. Ito ang mga medium na gumagamit ng wireless transmission para maghatid ng signal sa publiko. Halimbawa nito ay yung pakikinig natin sa ating tahanan ng radyo. Maalinman kung AM or FM radio ito. Isa pa rito yung sa telebisyon, nanonood tayo ng balita sa labas o loob man ng ating bansa. Ang pangalawa naman ay ang print media. Ang mga ito ay nakalimbag at nakasulat na materyales. Ang isang napakadaling halimbawa nito ay ang dyaryo. Alam naman natin siguro lahat ang dyaryo. Ano po? Ang pangatlo naman ay ang outdoor media. Ang mga ito ay ang mga visual na mensahe na makikita natin sa publikong lugar. Halimbawa nito ay yung mga billboard. Doon natin makikita sa billboard ang iba't ibang produkto o kung sino mang tao ang advertise ng mga produkto. At ang pang-apat naman ay ang digital media. Ito ang pinakamakabago at pinakamabilis na lumalaking uri. Gumagamit ito ng internet or digital technology. Halimbawa nito ay ang internet. Alam naman nating lahat na ang internet ay ginagamit natin para tayo ay makakalap ng mga iba't ibang balita. At isa pa rito ay ang ating cellular phone. Kung wala tayo nito, hindi tayo makaka-access, hindi tayo makakakalap ng balita na galing sa internet. Ngayon ay dadako tayo sa multicultural na komunikasyon. May kinalaman ito sa kung paano tayo makikipag-ugnayan sa harap ng pagkakaiba-iba. Ang multicultural na komunikasyon ay nakasentro sa pag-aaral ng diversidad o pagkakaiba-iba ng kultura at kung paano ito nakaka-impluwensya sa komunikasyon. Ito ay mahalaga dahil kapag nagpapadala tayo ng mensahe sa pangmadlang komunikasyon, ang audience ay multicultural. Nangangahulugan na ang ating tagapakinig ay may iba't ibang kultura, etnisidad, lahi, kasarian, relihiyon, edad, at yung may mga disabilidad o yung may mga kapansanan. Ang pag-aaral nito ay tumutulong sa atin na maging sensitibo at epektibo sa ating pagpapahayag upang ang mensahe ay maunawaan at tanggapin ng walang hindi pagkakaintindihan o paglabag sa kultura ng iba. Ayan lamang po ang aking parte sa diskusyong ito at maraming salamat po. Magandang araw, ako si Binibining Rubican Inigame. Komunikasyon sa social media, kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya,
ay ang parami na inventong platform upang makipag-ugnayan. Ilan sa mga ito ay ang mga Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at iba pang mga ginagamit ng tao upang makapagpadala ng mensahe sa isa't isa, makapagpaskil ng mga larawan, magpahayag ng mga sentimentyo, opinyon o kuro, at magbenta o bumili ng mga produkto at iba pa. Dahil nga sa pag-unlad na rin ng ating teknolohiya sa pakikipagkomunikasyon, lalo na ang mga platform na Facebook at Messenger. Karamihan nito ay ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa kanilang kamag-anak na nasa malayo. Maski sa isang paskil na larawan ay lahad na din tayo ng mga mensahe doon. Komunikasyon sa maliit na pangkat. Ito ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan sa limitadong bilang ng tao. Karaniwan ay 3 hanggang 15 miyembro. Karaniwan nito ay face-to-face o kaya naman sa mga online group chats, meeting o discussion. Mas makikita ang personal na interaksyon dahil sa mas maliit na bilang. Mahalaga ang aktibong pakikinig at partisipasyon ng bawat miyembro. Dito naman sa komunikasyon sa maliit na pangkat, ito yung sinasabi natin small gathering, na ang lahat ay nagkakaroon ng isang simpleng komunikasyon at nagkakaroon ng partisipasyon ng bawat miyembro. Halimbawa na lang dito ay Bible study, kung saan nagkakaroon ng komunikasyon na kapag nagkaroon ng sharing at nagkakaroon ng partisipasyon ang bawat isa. Komunikasyon sa malawak na pangkat. Ito ay pakikipag-usap o pagbabahagi ng impormasyon sa mas malaking bilang ng tao. Kadalasan, isang tao o maliit na grupo ang nagsasalita para mas maraming tagapakinig. Minsan, gumagamit ng mass media o malaking plataforma para maabot ang audience. Sa komunikasyon sa malawak na pangkat, dito naman ay may malalaman tayong impormasyon o mahalagang bagay na dinadaluhan ng maraming tao. Minsan nito ay hindi lang dalawang tao, minsan isang maliit na grupo kung saan nagpapahayag na mahalagang impormasyon. Ang mga tiyak na halimbawa ng sitwasyong pangkomunikasyon. Una ay ang forum. Kapag sinabi nating forum, ito ay tumutukoy sa isang pagtitipon o asembleya na bukas para sa publiko. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon para sa lahat na makibahagi sa talakayan. Sa pamamagitan ng forum ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na magpahayag ng ating mga opinyon, mga pananaw, at mungkahi tungkol sa isang paksa o issue. Sa madaling salita, kapag sinabi nating forum, ito ay malayang talakayan na kung saan hindi lamang iisang nagsasalita, kundi ang lahat ay binibigyan ng pagkakataon na magpahayag. Mahalaga ito upang mas maintindihan natin ang bawat panig bago tayo gumawa ng isang desisyon o ng isang hakbang tungkol sa isang issue. Halimbawa, sa isang paaralan, kapag nagkaroon ng isang student, halimbawa ng isang forum ay kapag sa isang paaralan ay nagkaroon ng isang student forum na tungkol sa paggamit ng cellphone sa loob ng school, may isang panig na nagsabi na ang paggamit ng cellphone ay nakakatulong para sa pag-research, samantala sa isang panig naman may nagsabi na nakakaabala ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom, at dahil doon ay nagkaroon sila ng pagtatalo or di kaya naman pagpabahagi ng kanilang mga opinyon, at doon rin ay nakibahagi ang mga guro, ang mga magulang, ang mga estudyante, at dahil doon nakabuo sila ng isang pagpapasya na kung kailan lamang dapat gamitin ng cellphone. Ayon ay isang sa mga halimbawa ng tinatawag nating forum. Ibig sabihin, ang forum ang nagiging paraan upang mabigyan ng boses ang bawat tao upang makabuo ng isang maayos na solusyon. Ito ay magsasagawa ng isang forum, may mga bagay na dapat isaalang-alang upang ito ay maging matagumpay. Ito ay ang mga layunin, ang pagpaplano, at ang pangangasiwa. Una, bakit kailangan isagawa ang forum? Dapat, pag tayo ay magsasagawa ng isang forum, ay malinaw sa atin kung bakit nga ba natin ito gagawin.
Ito ba ay para magkaroon ng solusyon sa isang issue, makapagbahagi ng impormasyon, o di kaya naman ay makahingi ng mga opinyon sa ibang tao? Ikalawa, ano ang nais makamit sa gagawing forum? Mahalaga na malaman natin kung ano nga ba ang layunin natin at ang inaasahan nating resulta sa gagawin nating forum. Ikatlo, maghanap ng maaaring maging sponsor sa gagawing forum. Kapag kinakailangan ng pondo or kinakailangan ng mga gamit or di kaya naman ay pagdarausan ng ating forum, halaga na magkaroon tayo ng isang sponsor upang mas maging epektibo or mas maging maganda ang daloy ng ating forum. Ikaapat, magtalaga ng mga taong mangunguna o mga ngasiwa sa pagsasagawa ng forum. Dito ay kailangan natin ng tagapangasiwa o moderator sa Ingles na kung saan sila ang gagabay sa diskusyon at magpapanatili ng kaayusan sa buong daloy ng forum. Ikalima, ilahad ang mensaheng mahalaga at makatotohanan. Ang forum ay dapat na makapaghatid ng makabuluhan, makatotohanan, at malinaw na impormasyon upang nang sa ganoon ay ito ay makatulong sa mga taong dadalo sa nasabing forum. Pag-isipang mabuti ang daloy ng isasagawang forum. Dito ay dapat meron tayong malinaw na layunin at maayos na pagpaplano. Dito rin pumapasok kung ano yung mga paksa na tatalakayin natin, kung sino ang ating mga magiging kalahok, at sino ang gagabay or magiging tagapangasiwa sa nasabing forum. Panghuli, isaalang-alang ang oras na itatakda. Ito ay tumutukoy sa pagpili natin ng oras at araw na pinakamainam para sa ating mga kalahok. Halimbawa, ang ating forum ay tungkol sa mga estudyante, pinakamainam na gawin natin ito pagtapos ng kanilang klase upang ang lahat ay makadalo. At sa ating forum, meron din tayong tagapagsalita at tagapakinig, na kung saan kapag sinabi nating tagapagsalita, sa Ingles ito ay mga guest speaker na silang magsasalita or sila ang mangunguna sa nasabing forum. At kailangan sa pagpili natin ng mga ating mga tagapagsalita, kailangan ito ay angkop sa paksa na pag-uusapan natin. Halimbawa, kapag ang forum ay tungkol sa mental health, ay kailangan ang kunin natin ay may mga mga tao na may alam or may kinalaman tungkol sa mental health. At kapag sinabi naman natin tagapagkinig, ito naman ay maaaring mga guro, mga mag-aaral, o di kaya naman ay mga tao na may kinalaman rin doon sa paksa. At ngayon naman ay ating alamin kung anong ibig sabihin ng lecture. Ang lecture ay nagmula sa salitang Latin na lektura nang ibig sabihin ay pagbasa. Ngunit sa konteksto ng komunikasyon, ito ay tumutukoy sa uri ng pagtalakay o pagpapahayag na kung saan ang tagapagsalita ay naglalayon na makapagturo, makapagbatid ng impormasyon, at makapaglahad ng ideya sa mga tagapakinig. Madalas itong ginagawa sa loob ng klase, seminar, o anumang formal na pagtitipon na kung saan ang kanilang layunin ay makapagbigay ng kaalaman. Dito ay may isang pangunahing tagapagsalita na nakatuon sa pagtalakay ng paksa. Isa sa mga simpleng halimbawa nito ay isang guro na kung saan nagtuturo sa loob ng klase at nakakapagbigay ng kanyang kaalaman tungkol sa isang asignatura o tungkol sa isang paksa. Ngayon, baka itanong natin, ano nga po ba ang pinagkaiba ng forum sa lecture? Akin po itong bibigyan ng linaw. Kapag po sinabi nating lecture, ito po ay tumutukoy sa iisa lamang ang nagsasalita at nagbibigay ng kaalaman. Samantala, nakikinig naman ang ating mga tagapakinig. At sa forum naman, ay mas bukas ito sa talakayan na kung saan hindi lamang iisa ang nagsasalita, kundi maaaring magbigay ng katanungan, ng opinyon, at reaksyon ng ating mga tagapakinig. Kumbaga, sa forum ay may palitan ng mga ideya, samantalang sa lecture ay mas nakatuon sa pagbabahagi o pagtuturo ng mga impormasyon mula sa isang tagapakinig. Kaya depende sa layunin ng pagtitipon, maaari tayong gumamit ng maalinman o alinman sa dalawa. Ngayon naman ay ating alamin at pag-aralan ang mga bahagi ng lecture. Una ay ang introduction. Dito, nilalayo natin na makuha ang atensyon ng ating mga tagapakinig, ganun din masukat natin kung gaano na nga po ba kalalim or gaano na nga po ba karami ang kaalaman ng ating mga tagapakinig. At ang ikalawa ay ang katawan.
Ito po ang pinakaimportanteng bahagi ng lecture dahil po dito tinatalakay natin ang mga mahahalagang impormasyon o sa madaling salita, ito po ang pinakapuso ng lecture na kung saan dahil dito natututo po ang ating mga tagapakinig at nagkakaroon po sila ng maraming kaalaman. At konklusyon, ito po ay ang pagbibigay diin muli natin sa mga pangunahing idea na kung saan yung mga natalakay natin at para ito ay mag-iwan rin ng tatak sa isipan ng ating mga tagapakinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa seminar. At kapag sinabi nating seminar, ibig sabihin ito ay isang gawain na kung saan ang ating mga kalahok o tagapakinig ay hindi lamang basta-basta nakikinig, kundi aktibo silang nakikibahagi sa nasabing talakayan. Halimbawa, kapag ang seminar ay tungkol sa isang mental health awareness, hindi lang basta nakikinig ang mga estudyante, kundi nakapagbibigay rin sila ng mga kanilang mga sariling karanasan at nakakapagtanong rin sila about sa mga topic na nababanggit doon sa nasabing seminar. Kumbaga, ang seminar ay ang pinagsamang forum at lecture. At magkakahawig sila pero may pinagkaiba-iba sila kung papaano nakikilahok ang mga tagapakinig. At meron po tayong apat na halimbawa ng seminar. Ang una po ay ang mini seminar. Kapag po sinabi nating mini seminar, from the word mini, ito ay maliit at maikli lamang ang paksa or limitado lamang ang mga kalahok sa nasabing seminar. Sa mga halimbawa ng mini seminar ay ang seminar sa loob ng barangay na kung saan ang mga opisyales ay nagpapalitan ng mga ideya nila tungkol sa isang proyekto na gagawin. At sa madaling salita po, pag sinabi nating mini seminar, ito ay nagbibigay ng impormasyon o kaalaman sa mas mabilis na paraan. Ang ikalawa naman po ay national seminar. Ito naman ay seminar sa pambansang antas na dinadaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang lugar sa bansa. At ito ay ginaganap sa pambansang antas. At ikatlo naman po ay ang major seminar. Ito naman ay mas malaki kaysa sa mini seminar. At dito, mas malalim ang talakayan at kadalasang nakatuon sa isang partikular na sektor o grupo. At ang ikaapat po ay ang international seminar. O sa madaling salita, ito ay pandaigdigang seminar na dinadaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Sa madaling sabi, ang uri ng seminar ay nakadepende sa dami ng kalahok at sa lawak ng saklaw nito. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga committee ng seminar. At ang una ay ang tagapangulo. Kapag sinabi nating tagapangulo, siya ang namumuno at tumitiyak na maayos ang daloy ng seminar. Ikalawa ay ang kalihim. Siya ang nagtatala ng mga mahahalagang detalye o dokumento tulad ng oras ng seminar. Ikatlo ay ang technical. Siya naman ay responsable sa mga technical na kagamitan tulad ng mikropono, mga sound system at mga anumang uri ng technical na kagamitan na gagamitin sa nasabing seminar. Ikaapat ay ang tagapagsalita. Ito naman ay ang taong nagbibigay ng kaalaman at impormasyon sa seminar. At ikatlima ay ang tagapakinig. Mga inaasahang makikinig at magtatanong o makikibahagi sa talakayan. At upang ibahagi ang iba pang tiyak na halimbawa ng sitwasyong pangkomunikasyon, ito ay ibabahagi ni Binibining Roan Galera. Magandang araw. Ako nga po pala si Binibining Roan T. Galera, mag-uulat ngayong araw. At may apat po akong ibabahagi sa inyo. Ang una ay workshop, na kung saan tumutukoy sa pagtitipon ng bawat kalahok na aktibong nakikilahok sa mga gawain o pagsasanay. Ang layunin po nito ay magkaroon sila ng panibagong kaalaman at patuloy na mahubog sa kasanayan sa paggawa nito. At ang halimbawa po nito ay ang pag-workshop sa paggawa ng malikaing tula na kung saan ang oras at ang pag-ensayo ay mabilis na makakatulong kung ang bawat isa o ang bawat kalahok ay nakikinig at mayroong idea sa gawain ito. Sa tulong ng pag-ensayo nila ay mas napapaganda at naaayos ang paggawa ng tula. At ang sunod po ay ang round table. Ito ay ang bahagi ng komunikasyon na kung saan ay nakabilog o harapan ang mga kalahok na kung saan ang bawat isa ay may karapatan na magsalita batay sa kanilang mga idea.
Ang layunin po nito ay magkaroon ng patas at maibigay ang nararapat na idea at magkaroon ng mas malinaw at mas maraming o isang focus na impormasyon na nakabatay sa lahat ng idea. Ang halimbawa po nito ay ang roundtable discussion na tungkol sa social media na kung saan ay issue, na kung saan mabibigyan lahat ng opinyon kung ano nga ba ang masabi nila sa isyong ito. At ang pangatlo po ay ang symposium, na kung saan isang formal na pagtitipon na kung saan ay may piling tagapagsalita o nagbibigay ng impormasyon. At ang kalahok po ay kailangang makinig at pagkatapos ay maaaring magtanong. Ang halimbawa nito ay ang symposium tungkol sa pananaliksik sa wikang Pilipino, na kung saan ay makikita natin na ang isang impormasyon ay nakabate sa paksa na kailangan na halongkatin or bigyan ng mas malalim na idea upang maunawaan ng mga tagapakinig o mga nakikinig upang magkaroon ng tanong sa kanilang isipan na maaari nilang masagot batay sa kanilang napakinggan. At ang huli po ay ang komperensya, na kung saan ay isang uri ng pagtitipon na kung saan ay malawak o sinasabing malaki at iba't ibang paksa, tagapagsalita at mga session ang nagaganap dito. Tumutukoy ito sa malawak na usapin o saklaw na impormasyon. Ang halimbawa po nito ay ang komprensya sa edukasyon na dinadaluhan ng mga guro. Bakit nga ba ang halimbawa po ay sa mga guro? Dahil ang komperensya ay inaatinan po ng mga professional, ng mga guro, ng mga mananaliksik na kung saan ay nagtitipon-tipon po sila upang magkaroon ng pantay-pantay na edukasyon o pantay-pantay na mga idea o impormasyon na maaari po nilang ituro sa bawat isa, tulad po natin. Yun lang po, at nasabi ko po na sa apat na ito ay tunay na mahalaga sa pag-alam ng pagkakomunikasyon at makakuha ng idea ang bawat isa. At nakapokus nga po ang bawat isa sa tiyak na komunikasyon na kung saan magagamit po natin sa ating pang-araw-araw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Maria Janela Rio de los Reyes at ngayon ay tatalakayin ko po ang isang halimbawa ng sitwasyong pangkomunikasyon. At ito po ay ang Kongreso. Pag sinabi natin Kongreso, ito po ay isang formal na pagtitipon na kung saan ay may tiyak na paksa o issue na tinatalakay. Ito rin ay hindi basta-basta pulong lamang sapagkat may layunin ito na magkaroon ng matibay na pagpapalitan ng mga opinyon, ideya o impormasyon mula sa iba't ibang kalahok hinggil sa isang paksa o issue. Halimbawa na lang nito ay Kongreso sa Edukasyon. Dito nagkakaroon ng pagtitipon ang mga kaguruan, taga-pamahala ng paaralan at iba pang mga kasapi ng edukasyon na kung saan ay pinag-uusapan or tinatalakay nila dito yung mga bagong polisiya at curriculum at iba pang issue na may patungkol sa edukasyon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga dapat tandaan. Una, kailangang ilahad ng malinaw ng facilitator sa mga kalahok ang layunin. So dito po ay dapat o kinakailangan ng facilitator or ng tagapagsalita na ipaalam sa mga kalahok ang layunin o dahilan ng gaganaping pagtitipon. Dahil kung wala po itong malinaw na layunin, ay maaaring magkagulo-gulo po ang mga ito na maaaring mahantong sa hindi magandang usapan o sa hindi magandang pagkakaunawaan. Dalawa, kailangang ipaliwanag ang panuntunan sa pakikibahagi upang maging maayos ang takbo ng pagtalakay. So dito po, dapat bago magsimula ang nasabing pagtitipon, ay magkakaroon ang bawat kalahok ng kaalaman hinggil sa panuntunan sa pakikibahagi. Nang sa gayon ay maging maayos at maging maganda po ang magiging usapan. Halimbawa po dito ay ang bawat tagapagsalita o ang bawat speaker
ay magkakaroon po sila ng takdang oras upang ayun po ang kanilang magamit sa kanilang pagbabahagi ng impormasyon. Gayon din naman po ang iba't ibang kalahok upang makapagbahagi ng kanilang sari-sariling opinyon. Nang sa gayon ay maiiwasan po ang pagkakasabay-sabay ng kanilang pagsasalita at may iwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ikatlo, kailangang may nakatalaga upang magtala sa mga pinakamahalagang impormasyon at mga resolusyong napag-usapan ng pangkat. So dito, mahalaga po ang role o gampanin ng isang kalihim sapagkat ang lahat ng mga impormasyon na napag-usapan o naimungkahi ng bawat kalahok ay kailangan dapat niyang maitala at dapat walang mawawala dito. Ang ikaapat, bilang pagwawakas, kailangang ihayag muli ng facilitator ang mahalagang puntong naitala mula sa talakayan. So sa pagtatapos ng kanilang pulong, ay inuulit o nilalahat ng tagapagsalita ang lahat ng mga napagkasunduan. Kumaga binubuod niya ito upang sa gayon ay masigurado na pare-pareho ang pagkakaunawa ng lahat ng mga kalahok sa kanilang napagkasunduan at napag-usapan. Ayun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Mapagpalang araw, ako nga pala si Binibining Eliponga at ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang video conferencing. Ang video conferencing ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang internet kung saan nagkakaroon ng live na pag-uusap na may kasamang larawan at tinig sa pagitan ng dalawa o higit pa na tao na nasa magkaibang lokasyon. Sa pamamagitan ng live conferencing, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na mag-usap, magbahagi ng impormasyon at mag-ulat ng parang nagkikita ng personal kahit nasa magkahiwalay na lokasyon o lugar. Ito ay isang malaking tulong sa larangan ng negosyo, edukasyon at iba pang sektor na nangangailangan na mabilis at epektibong komunikasyon. Ang susunod naman natin tatalakayin ay ang pulong. Ang pulong ay isang formal na pagtitipon ng mga kasapi, opisyal o miyembro ng isang organisasyon, samahan o grupo upang talakayin ang mahalagang usapin, magpasya sa mga plano, magulat ng mga gawain at magtakda ng mga desisyon para sa ikabubuti ng kanilang layunin. Ginagamit ito bilang isang paraan upang mapanatili ang organisadong daloy ng proseso, masigurong naririnig ang boses ng bawat kasapi, at may sakatuparan ang mga napagkasunduang hakbang. Ang mga pulong ay kadalasang ginaganap ayon sa isang nakatakdang schedule, kadalasan ay regular na buwan, quarterly, o ayon sa pangangailangan ng samahan. Sa pamamagitan nito, na ipapaabot ang impormasyon at nakakapagdesisyon ng sama-sama upang makamit ang mga layunin ng group. Magandang umaga sa ating lahat. Ako, si Binibining Aradilen, ang magtatalakay sa inyo ano nga ba ang pinagkaiba ng meeting at assembly. Marahil nagtataka kayo, ano nga ba ang pinagkaiba nito? Ito naman ay isang usapin lang o ito naman ay isang meeting lang. Pero bakit kailangan natin itong mas unawaan at anong pinagkaiba nito? Ngayon ay malalaman nyo na kung anong pinagkaiba nito dahil tatalakayin ko. Ngayon ay umpisahan natin sa meeting. Ang meeting ay isang uri ng pulong na mas maikli sa panahon. Ay mayroong mas limitadong bilang ng mga kalahok, karaniwan itong ginagamit upang magtalakay ng mga issue o desisyon sa loob ng isang particular na committee. Dito ay nabibilang o isang halimbawa ang eskwelahan, kung saan ang mga guro ay tinatawag ang mga magulang para kunin ang card ng mga bata at isa rin dito ang mga problema sa school at ano pa ang kailangan ipundar at kailangan ng mga bata. At isa rin dito ang kumpanya. Ang kumpanya ay nagpapatawag din ng isang meeting dahil dito ay nami-meeting nila anong problema ng kumpanya, ano pa ang kailangan ipundar. Ngayon naman ay datako tayo sa assembly. Ano ba pag sinabing assembly?
Ang assembly ay isang uri ng pagpupulong na kadalasan nagsasama ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng akademikong komunidad tulad ng mga guro, estudyante at kawani. Karaniwang merong mga napagkasundayang usapin na pag-uusapan sa assembly. Dito ay kabilang na rin dito sa barangay. Sa barangay ay nagpapatawag ng isang assembly dahil dito ay tatalakayin nila magkano ang budget, saan nila gagastusin at anong ipupunday dito. Ngayon naman ay tatalakayin ko sa inyo ano na nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. Sa meeting ay nabanggit dito, limitado lang ang bilang ng mga kalahok. At sa assembly naman ay hindi dito limitado ang kalahok. Dahil dito ay kailangan maraming tao, dahil dito ay kailangan nilang malaman ano nga ba ang nangyayari sa assembly at ano nga ba ang nangyayari sa barangay. May pagkatulad ng assembly at meeting. Ang pagkatulad ng dalawang ito ay planado ang oras at kung saan. Ngayon ay sana natulungan ko kayo kung ano na nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. Ayun lang po at maraming salamat. Iba't ibang layunin ng tao sa pakikipag-ugnay. Bago ako magsimula sa aking diskusyon, may nais muna akong itanong sa inyo. Sa tingin nyo, ano ang mangyayari kung walang komunikasyon sa loob ng isang pamilya o komunidad? Ayon sa mga eksperto, 70% ng oras ng tao araw-araw ay ginugugol sa komunikasyon. Pakikinig man ito, pagsasalita, pagbasa o pagsusulat. Nasa puso na pang-araw-araw na gawain ng tao ang komunikasyon. Sa pamamagitan nito, napapadali ang ating mga transaksyon at nalilinang iba't ibang ugnayan. Hindi uunlad ang agham, medisina at iba pang larangan kung wala ito. Kaya malinaw at dapat natin tandaan na ang komunikasyon ng pundasyon ng lahat ng uri ng relasyon at kaalaman. Ang halimbawa nito ay ang mag-aaral at guro. Parehas silang nakikipag-ugnay hindi lamang upang magturo at matuto, kundi para magkaintindihan at bumuo ng maayos na ugnayan sa klase. Ayon nga kina Eddie at Goret noong taong 2013, may tatlong pangunahing layunin ang tao sa pakikipag-ugnay. Ito ay ang paghubog ng opinyon ng madla, panlinang ng ugnayan, at paghahatid ng impormasyon at pagpapalaganap ng kultura. Una, komunikasyon bilang paghubog ng opinyon ng madla. Mayroon ba kayong nararanasang pagkakataon na naapektuhan ng inyong opinyon dahil sa nabasa o napanood nyo sa social media? Ayon sa statista noong 2023, 85 milyon ng Pilipino ang aktibong gumagamit ng social media. Dahil dito, napakalaki ng impluwensya ng online platform sa paghubog ng ating opinyon. Malaki ang tungkulin ng komunikasyon sa paghubog ng pananaw ng publiko. Ito ang ginagamit ng gobyerno, media, at maging mga influencer upang ipalaganap ang impormasyon. Ngunit, may dalawang mukha lang ito. Una, maaari itong magdala ng tamang kaalaman. Kalawa, maaari naman din itong maging kasangkapan ng maling impormasyon o propaganda. Ang mga halimbawa nito ay yung Kasambahay Law noong 2013. May ideya ba kayo dito sa Kasambahay Law na to? Bago ipasa ang batas na ito, madalas walang malinaw na proteksyon ng mga kasambahay. Mababa ang pasahod at madalas nakakaranas ng pang-abuso. Dahil sa malawakang balita sa radyo at TV noon, naging mas mabilis ang pagtanggap ng publiko sa batas. Ang ikalawa naman ay yung martial law. Martial law information. Sa tingin nyo, bakit ba may mga nagsasabing golden age ang martial law? Hanggang ngayon, laganap pa rin ang maling impormasyon tungkol dito. Sa TikTok, YouTube, Facebook, madalas ipinapalabas na maunlad at payapa ang Pilipinas noon. Ngunit nakaligtaan na ang krisis ng ekonomiya, malaking utang at libu-libong human rights abuses. Kaya makikita natin na ang komunikasyon ay may kapangyarihan magtakda kung ano ang ating paniniwala at pananaw. Ikalawa, komunikasyon bilang panlinang ng ugnayan.
paano niyo pinatitibay ang inyong ugnayan sa inyong pamilya o mga kaibigan gamit ang komunikasyon? Ayon sa Journal of Communication, ang mag-asawang may bukas na komunikasyon sa isa't isa ay may mas mataas ang tsansang mapanatili ang relasyon kumpara sa mga hindi nag-uusap ng maayos. Isa rin sa mga tungkulin ng komunikasyon ay ang pagpapatatag ng ugnayan. Nagsisimula ang pagkakaibigan at samahan sa simpleng pakikipag-usap. Habang tumatagal at nagiging bukas ang komunikasyon, lalong lumalalim ang tiwala at samahan. Halimbawa nito ay yung sa ASEAN community. Di ba sa ASEAN community, nag-uusap-usap doon yung mga leaders ng bawat bansa. Dahil dito, tuloy-tuloy na komunikasyon ng mga leader, naging mas mabilis ang kalakalan at mas malawak ang oportunidad para sa mga mamamayan. May kalawang halimbawa naman ay yung sa pamilya. Yung simpleng makikipagkwentuhan tuwing hapunan ay nakakapagpatibay ng ugnayan. Ang panghuli ay komunikasyon bilang paghahatid ng impormasyon at pagpapalaganap ng kultura. Sa inyo, ano yung mga halimbawa ng kultura o tradisyon sa inyong pamilya na naipapasa sa inyo sa pamamagitan ng komunikasyon? Ayon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o yung UNESCO, may higit 6 na wika sa buong mundo. Ngunit kalahati sa mga yon ay nanganganib na mawala dahil hindi na ipapasa sa susunod na henerasyon. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng komunikasyon ay ang paghahatid ng impormasyon at pagpapasa ng kultura. Ito ang daan upang mailigtas ang buhay. Halimbawa nito yung babala ng sakuna. Pangalawa naman yung mapalaganap ang kaalaman. Halimbawa nun yung pagtuturo at maipasa ang mga tradisyon. Ngunit dapat nating tandaan kung hindi malinaw ang impormasyon na ating sasabihin, maaaring ito magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa nito yung Bagyong Yolanda noong 2013. Hindi malinaw na ipaliwanag ang salitang storm surge, kaya maraming mamamayan ang hindi nakapaghanda. Ikalawang halimbawa naman ay yung K-pop at Korean culture. Sa kasalukuyan, lumalaganap ito sa Pilipinas dahil sa malakas na impluwensya ng komunikasyon at social media. Bago tayo dumako sa iba pang talakayin, natutunan natin na ang komunikasyon ay hindi lamang simpleng salita o mensahe. Isa itong makapangyarihang kasangkapan na may 3 pangunahing layunin. Una, yung pagkubog ng opinyon na madla. Pangalawa, panlinaw ng ugnayan. At pangatlo, yung paghahatid ng impormasyon at pagpapalaganap ng kultura. Kaya bilang kabataan, tanungin dapat natin ang ating sarili. Paano ko ba gagamitin ang komunikasyon para sa pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon o para lamang sa chismis at maling balita? Sana'y magsilbi itong hamon sa atin na maging responsableng tagapaghatid at tagapagtanggap ng impormasyon. Sa huli, anuman ang sitwasyon, ang wika ay ating sandata sa pakikipag-ugnayan. Kung marunong tayong gumamit ng tamang antas ng wika, magiging daan ito sa respeto, pagkakaintindihan at maayos na komunikasyon.